Isang magandang araw po sa lahat ng ating tagapanood. Patuloy na sumasabay dito sa Ang Binhi ni Abraham YouTube channel. Sa umaga po ito or sa araw po ito, tayo po ay papaksa ng tungkol sa isang bagay na alam ko po ang lahat tayo ay may katangian na katulad nito. Sinasabi nga po sa 2 Korinto, Kabanata 2, talata 7 hanggang 10. Sabi po ni Pablo, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinig ng laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tagpalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ito'y ilayo sa akin. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging lalong sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus ako'y magpapapuri ng may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangailangan, sa pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako may malakas. Pagpalain mo pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Pinupuri ka po namin, Panginoon sa Kristo. Panginoon, sa umaga mo ito, ang aming pong binabalik sa lahat ng biyaya at pagpapalang patuloy mo namin tinatamasa at tinatanggal, ay salita po, Panginoon Diyos, na tanging alam namin sabihin na karapat dapat ibalik sa iyo. Wala pang iba, Panginoon, kundi ang sabihin salamat po sa lahat ng bagay na wala ka pong sawang sa amin ay malasap, madama, upang masabi ng isang Diyos na sa amin ay mamahal. Panginoon, samahan mo po kami. Buhusan mo po ng kapangyarihan ng karunungan ng lingkod mong gagamitin sa araw na ito. Masamahan mo po ako sa paghahayag ng iyong mabuting balita sa pamamagitan ng Panginoon Espiritu upang pagpapahayag po ng hiwaga at misteryo ng mga salita ay tuloy na po, Panginoon Diyos, madama namin at maramdaman namin na may isang Diyos na lagi nang nagtitiwala upang ikaw ay laging may taas sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at walang hanggang pag-ibig at patuloy na pagpapalang biyaya na lagi na nakaunat ang iyong mga kamay upang ito ay aming tanggapin na sa iyo na ikaw ang pagpamulan. Kuya, kung ano man po ang aming mga kahinaan, ano man po tinig sa aming mga laman, ano man po ang aming mga kasalanan, dalangin ko po sabon sa iyo, patawad po, Panginoon, at loobin mo nawa. Ano man po ang aming mga pagkukulang, ikaw po ang Diyos magpupuno sa lahat ng tinig sa aming mga laman. Salamat po, ito po ang aking panalangin na may kasama pasasalamat, pagpupuli sa iyo walang hanggang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Purihin ka po, Panginoong Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan. Tunay nga po, mga kaibigan, kapatid at kapag-ulang, ilan linggo po tayo hindi nagkasama, hindi nagkausap, o hindi nagkaparanginan, o nagkaroon ng pagtatalakayan. Alam po natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos para po sa kanyang kabubuti. Kaya nga po sa umaga ito, ating pong talanghanin, ang isa po sa taglay ng tao, sa pagkakalikha ng isang sanglilikha. Wala pang iba kundi ang pagkakaroon ng tinig ng laman sa ating pagkatao. Tuloy nga po sinasabi, ano nga ba itong tinatawag na tinig ng laman? Ikaw ba'y kailangan makita ng isang bagay na iyong ikaw walang saysay sa iyong harap o sa iyong kapwa upang sabihin,
ikaw ay hindi karapat-dapat na tawagin likha ng isang manlikhang mabuti sa lahat ng bagay. Wala bang taong perfecto? Walang isang taong ganap. Walang isang taong banal. Maliban po sa ating Panginoon si Jesus. Sinasabi nga po, walang matuwid, wala tayong isa. Yan po ay pagpapatunay na lahat tayo ay may daladalang thorn of the flesh na siya po natin ibinigay na papagat para po sa araw na ito. Thorn of the flesh o siyang tinatawag na tinik sa laman. Ano ba itong tinatawag na tinik sa laman? Ito ba yung sinasabi mula sa isang isda na siyang may karaniwang katawagan na nagtataglay ng tinik? O ito ba isang bagay na sumusugat sa ating laman upang lagi natin maramdaman na tayo ay may kapansanan, na tayo ay may kapintasan, at tayo nga po may dapat isipin na ang Diyos ay hindi dapat mag-expect sa atin ng higit pa ng ating magagawa para sa ating sarili, sa ating kapwa, o para sa isang Diyos na siyang lumikha sa atin upang siya'y paglingkuran, na upang ang ating pagiging ganap na nilikha ng kalarawan niya ay tunay na tawagin isang nilikha karapat-dapat mahalin ng isang naglalang sa atin. Tunay nga po ang ating binasa ay mula po sa Ebanghelyo ni San Pablo. Ating pong kilala si San Pablo na isang tunay na mamamahayag ng ating Diyos. Hindi dahil siya isang dalgandang lalaki, isang makisig, isang matalino, isang banal, o isang nilikha na katangi ay walang katulad at walang kapara sa balat ng lupa. Ngunit ang katotohanan po sa kabila ng kanyang kagandahang pahayag mula sa salita ng Diyos na ibinibigay niya sa kanyang kapwa mananampalataya o wala pang pananampalataya at relasyon sa ating Diyos ay magising ang kanyang kalamnan upang mapagkabuo ng pananampalataya at pagdakila sa isang Diyos na lumikat at mahal sa atin at patuloy nagmamahal ay magkaroon ng isang relasyon na matatawag upang siya po maging ganap. Nakasiyasiyang tawagin, ito ang aking nilikha, karapat-dapat sapagkat ako'y kanyang pinapakila. Sinasabi nga po ni San Pablo, paano nga ba natin magagamot sa sarili natin kakayanan na ang tinik sa ating laman ay magsilbing hindi pamalo ng ating pagkatao? Sabi nga po dito sa ating binabasa, sa lahat ng kahinaan ng tao na kanyang nilikha, alam natin ang Diyos ay hindi malupit na nagsasabi, dapat kang maging mabuti sa ating mata, dapat maging ganap at perpekto ang iyong katangian upang ikay tawagin mo tunay na kalarawan. Hindi po mga kapatid. Sa katotohanan po, sa lahat ng ating mga hinaan, sa lahat na sugat na ating nararamdaman, sa lahat ng mga kasakitan na ating nararanasan, sa lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap at tinatamasa sa kasalukuyan, tandaan po natin ang kasabihan o tunay na ang salita, God extremity is man's opportunity to see His glory or to experience yung mga bagay na dapat po natin kilalanin na sa pamamagitan ng ating mga nararamdaman na hindi natin gusto, ngunit pinahintulutan ng Diyos na lumikha, ay makita natin maramdaman ang kanyang kapangyarihan.